자, 주님이 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 하셨습니다. Sinabi po ng Diyos sa akin na go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. 자, 여러분, 부모님이 돌아가시기 전에 자녀들에게 남기는 말이 뭡니까? So ang ating mga magulang bago po sila mamatay, ano ba yung sinasabi nila sa kanilang anak? 뭐죠? What is it? 그렇죠. 유언입니다, 유언. Testament or the last words. 자녀는 반드시 부모님이 남긴 유언을 지켜야 됩니다. Siyempre, yung mga anak po, kailangan sila, they have to follow and obey yung last word or the testament na sinabi ng kanilang magulang. 왜냐, 나를 낳아주시고 들려주신 부모님이 남긴 한마디이기 때문입니다. Bakit ba? Dahil ito yung muling salita na sinabi ng kanilang magulang who gave birth and who took care of them. 그러듯이 그리스도께서 승천하시기 전에 우리에게 남긴 한마디가 있습니다. Katulad po niyan, bago po na-incarnated si Jesus sa langit, may isang salita na sinabi niya sa atin. 바로 방금 읽은 마가복음 16장 15절 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. At yan po yung Mark chapter 16 verse 15 na binasa po natin kanina, that go into all the world and proclaim the gospel to whole creation. 이 말씀 남기고 승천하셨습니다. Incarnated po si Jesus after this word. 그래서 구원받은 그리스도인이라고 한다면 반드시 이 말씀은 순종해야 됩니다. Kaya kapag kayo po ang mga anak, mga Christians who are saved, then ito po yung itong salita na we have to follow. 왜냐, 나를 구원하기 위해서 생명까지 내놓으신 그리스도께서 남긴 한마디이기 때문입니다. Bakit ba? Dahil ito ang muling salita na sinabi ni Jesus who died for us, for our sins. 자, 여러분, 부모님의 유언을 지키지 않는 자녀를 뭐라고 합니까? Ano po bang tawag sa mga anak who didn't follow the last word of their parents? 그렇죠. 불효자라고 하는 거죠. Yung mga unfilial child. 자, 그러듯이 마가복음 16장 15절 주님이 남긴 한마디 이 말씀 순종하지 않는 그리스도인은 뭐라고 할까요? So then, ano po ba ang tawag sa mga Christians na hindi sumunod sa Mark chapter 60 verse 15? 자, 따라합니다. 영적인 불효자. So, spiritual prodigal. Sabi po natin sabay-sabay, a spiritual unfilial child. 그렇죠. 모든 그리스도인은요, 이 말씀 순종하기 위해서 공부하고 또 일해야 됩니다. Tama po, lahat po ng mga Christians must follow and must study about this word. 다시 말해서 영적 효자의 신분으로 이 땅에 살아야 된다는 것입니다. Sa ibang salita, dapat mabuhay po tayo as a respectful child sa mundo na ito. 그리고 영적 효자의 신분으로 주님 앞에 서야 됩니다. Bilang isang spiritual respectful child, dapat humarap po tayo sa Diyos. 자, 우리 모두 다 주님 앞에 설 그때가 옵니다. At lahat po tayo haharap sa araw na tayo ay babalik sa Diyos. 이 땅에서 말씀을 순종하기 위해서 살다가 주님 앞에 섰을 때 주님이 뭐라고 말씀하실까요? So, pagkatapos ginawa po natin lahat ng mga mission na pinagawa ng Diyos sa lupa na ito, and when we face God again doon sa langit, ano ba yung sasabihin niya sa atin? 자, 우리 마태복음 25장 찾아보겠습니다. So, hanapin po natin sabay-sabay ang Matthew chapter 25. 마태복음 25장 21절. So, please open your Bible and hanapin po natin ang Matthew chapter 25, verse 21. 자, 우리 읽겠습니다. Let us 시작. read. His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." 할렐루야. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 하면서 칭찬하실 것입니다. He said, "Well done, good and faithful servant." Tapos i-compliment niya tayo. 여러분 반드시
주님 앞에 설 그 시간표가 옵니다. Surely, absolutely, the time will come na haharap po tayo ulit sa Diyos. 자, 예를 들어서 어느 회사의 사장님이 해외 출장을 가게 되었습니다. So halimbawa, may isang boss sa isang company na pupunta po siya sa business trip. 자, 출장 가기 전에 직원들에게 이것 해라 오다를 내리고 출장을 가겠죠. Siyempre, bago siya pumunta doon sa business trip, order niya sa kanyang mga employees, ito yung mga gagawin mo. 자, 해외 출장을 잘 마치고 이제 귀국해서 직원을 보자마자 뭐라고 말할까요? So, pagkatapos ng lahat ng mga business trip, nung bumalik yung boss sa kanyang company, ano kaya yung unang-unang sasabihin niya sa kanyang mga employees? 뭐라고 말할까요? Ano kaya yung sasabihin niya? 그래서 내가 남긴 그 일 어떻게 했느냐 물어볼 거예요. Tama po, siyempre, tatanungin niya sa mga workers kung ginawa mo ba yung mga pinapagawa ko sa iyo. 충원되게 일을 잘 마친 직원은요 아주 웃으면서 사장의 얼굴을 쳐다보면서 아주 기쁨으로 보고를 할 겁니다. Yung mga faithful workers, yung mga faithful employee na sumunod sa order ng boss at ginawa niya yung mga trabaho, then of course, with joy, with smile on their face, kaharap siya sa boss na yan. 사람이 남긴 업무 이렇게 잘했습니다. 보십시오. 아주 기쁘게 당당하게 보고할 거예요. Of course, joyfully, confidently, maka-report siya ulit sa kanyang boss na, boss, I did what you have ordered me. 그런데 사장이 남긴 그 업무를 안 한 직원은 사장을 절대 마음이 어떨까요? Pero ano kaya ang maramdaman ng isang employee who didn't do what is assigned to him? 얼굴이 빨개져서 부끄러워서 고개도 못 들어요. 고개도 못 들어요. Kaya, syempre, mamumula ang kanyang mukha at hindi siya kahit makatingin sa kanya. 내가 너한테 맡긴 그 일 어떻게 했느냐 물어볼 때 대답을 못 하잖아요. At hindi na niya masasagot sa tanong ng kanyang boss, anong ginawa mo ba yung pinapagawa ko? 얼굴이 빨개져서 정말 부끄러워하겠습니다. I'm sure ma-ashamed siya, nahiya din siya sa kanyang sarili dahil hindi niya ito ginawa. 여러분, 우리는 반드시 주님 앞에 설 때를 생각해야 됩니다. Kaya lahat mo tayo, dapat iisipin mo natin the day we will face it, we will stand in front of Him. 여러분, 교회 인도자의 최종적인 사역의 목표가 뭘까요? Ano po kaya ang final goal ng ministry of the guider dito sa loob ng simbahan? 바로 전 성도들로 하여금 예수님이 남긴 그 말씀 잘 순종하며 살도록 하게 하는 것입니다. Ito po ay tulungan niyo ang lahat ng mga church members sa loob ng simbahan para nabubuhay din sila while doing the mission that is assigned to them. 영적 효자의 신분으로 살다 영적 효자의 신분으로 주님 앞에 서게 하는 것입니다. Tulungan po natin sila so that they can stand as a respectful, as a filial son of God. 그래서 주님께 착하고 충성된 종아 하면서 칭찬받게 하는 게 최종 목표입니다. Ito po ang kanilang final goal sa kanilang ministry na let them hear from the Lord na, well done, good and faithful servant. 할렐루야. 자, 그런데 이 말씀을 순종하기 위해서는 반드시 새 메시지가 내 마음에 새겨져 있어야 된다. At ngayon, upang ito po ay matupad sa ating buhay, dapat kailangan po natin ng tatlong mensahe na ito sa ating puso. 자, 첫 번째. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 했습니다. Una-una ay go into all the world and to whole creation. 주님은 분명히 온 천하라고 했고 만민이라고 그랬습니다. Sinabi ng Diyos dito na to the whole world and to whole creation. 너희 나라 사람들에게만 그렇게 말하지 않았습니다. Hindi niya sinabi yung mga tao sa iyong bansa lang. 뭐라고 말했다고요? Kundi ano po yung sinabi niya? 할렐루야. 그래서 이 선교의 메시지가 내 안에 새겨져 있어야 된다. Kaya dapat naka-imprinted po sa ating the message of the mission. 여러분, 우리
나라의 한 영혼이 하나보다 귀합니다. Di ba po, ang isang kaluluwa sa ating bansa ay mas mahalaga pa sa whole nation. 그런데 다른 나라의 한 영혼도 하나보다 귀합니다. But at the same time, yung isang kaluluwa sa ibang bansa ay mahalaga din, mas mahalaga pa sa whole world. 하나님은 우리 민족 사랑하시죠? Di ba po, our God loves our nation. 근데 다른 민족의 영혼도 사랑한다니까요. But at the same time, mahal niya din po ang mga kaluluwa sa ibang nation. 성교에 방향 맞추지 않는 교회는 하나님의 방향과 어긋난 것이다. Ang simbahan na hindi online sa mission ay hindi online din sa direction ng Diyos. 하나님의 방향은 성교로 달려가고 있어요. Ang direction ng Diyos ay patungo sa mission. 근데 성교에 관심이 없으면 본인은 엉뚱한 데를 하고 있다니까. Pero kapag wala kang pakialam sa mission na yan, then you're going to the opposite direction. 성교에 메시지가 없는 성도는요, 하나님의 방향과 맞지 않습니다. Ang isang mananampalataya na hindi online ang direction sa mission, then that person is hindi directed din patungo sa Diyos. 성교에 관심 없는 분, 오늘 이 시간 방향을 틀어서 성교로 맞추시기 바랍니다. Yung mga tao hindi interested po sa mission, umasa po sa oras na ito, i-online nyo din ang yung direction patungo sa mission. 어느 날 온 천하 만민이 내 안에 들어왔습니다. Suddenly, one day, pumasok po ang whole world and whole creation. 주님은 온 천하라고 했다. 하나님, 온 천하라고 했습니다. Ang Diyos sabi niya, all the world. 저는 중국에서 복음을 전하겠습니다. Lord, I will share gospel in China. 우리 문철 목사님 온 천하 만민이 안에 들어왔잖아요. Di ba po pumasok din ang whole world and whole creation sa puso ni Pastor Juan. 그런 나라를 떠나서 여기에서 지금 선교하고 있잖아요. Kaya lumabas siya mula sa kanyang bansa and here, nandito siya to do the mission. 여러분 선교를 위해서 기도하시기 So 바랍니다. I hope you truly pray for the mission. 또 선교를 위해서 헌금도 하시기 And 바랍니다. I hope you give your offering for the mission too. 또 하나님이 사명 주시면 또 다른 나라에서 복음 전하시기 바랍니다. At kapag may binigay ng Diyos sa inyo ang isang commission na ito, then I hope you share gospel sa ibang bansa din. 자, 이 말씀 순종하기 위해서 두 번째 메시지가 뭡니까? So upang mag-obey po tayo sa salita ng Diyos na ito, ano po yung pangalawang mensahe na kailangan natin? 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 했어요. Sabi po dito, go into all the world and for the whole creation, proclaim the gospel. 여러분 모든 성도들이 예수님을 사랑하기 때문에 전도하고 싶어 합니다. Lahat ng mga mananampalataya po, since they love Jesus and our God, gusto din nila mag-share ng gospel. 그런데 어떤 내용으로, 어떤 방법으로, 어떤 자료로, 어떤 전략으로 이게 계시가 안 돼서 일어나지 못하는 성도들이 많습니다. Ngunit marami po mga mananampalataya na nawala sa mga trabaho na ito dahil hindi nila nakita with what material, how, where, and with what content ang gagamitin nila. 그런데 전도의 내용, 전도의 방법, Pero kapag meron po tayong content of the evangelism and content of the gospel, 또 전도의 자료, meron po tayong mga materials of the evangelism, 또 전도의 전략이 제시되면 무수히 많은 사명자들이 일어나서 복음을 전하게 될 것입니다. at kapag na-introduce sa kanila the strategy of this evangelism, na lahat po ng mga mananampalataya dito will arise and share the gospel. 자, 제 입장에서 하나님이 주신 전도의 자료가 바로 이 10분 복음 소식입니다. So para sa side ko po, ito po ang material, the content na binigay ng Diyos para sa akin to do the evangelism, which is the 10 minutes gospel news. 이건 당연히 전도의 내용이죠. And of course, yan po yung content ng aking evangelism. 이것은 전도의 자료, Yan po ang material ng evangelism. 이건 전도 자료. Also the material. 할렐루야. 자, 세 번째 어떤 메시지가 내 안에 새겨져 있어야 됩니까? Pangatlo, ano po ba yung mensahe na dapat imprinted sa akin?
자, 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 무엇을 전파하라 그랬죠? So sabi dito, go into the all world and to whole creation. Ano po ba yung i-proclaim nila? 복음을 전하라고 했습니다. Yes po, nakasulat po dito, proclaim the gospel. 여러분, 성도들 안에 이 복음이 있습니다. So meron pong gospel sa bawat ng mga believers. 근데 성도들 안에 있는 복음은요, 세상에서 가장 고귀한 보화입니다. Pero yung mga gospel sa loob ng bawat believers, that's the most valuable treasure. 그런데 복음이 보화인데 보화로 발견 못한 성도들이 너무나 많습니다. Kaya yung gospel, ito po yung pinakamahalagang treasure. Pero marami pa rin mga believers na hindi nila na-discover na ito yung mahalaga. 여러분, 우리 안에 있는 복음이 뭐라고 그랬죠? So ano po ba yung gospel na sa loob natin? 세상에서 가장 귀한 보화라니까요. So sabi ko po, ito ang pinakamahalagang treasure in the world. 근데 발견 못한 성도가 너무 많다는 거야. But still, there are a lot of church members who haven't discovered this. 자, 이 보화임을 발견 못하면 어떤 일이 생깁니까? Ano po kaya mangyayari kapag hindi nila na-found out the gospel is the most precious treasure? 구원 받아놓고도 자기를 위해서만 삽니다. Kahit meron po silang natanggap na nila yung kaligtasan, still mabubuhay sila para sa kanilang sarili. 또 복음 전하는데 관심이 없어요. Ang wala silang pakialam sa pag-share the gospel. 그런데 내 안에 있는 복음이 세상에서 가장 귀한 보화이구나. 이게 발견되면 어떤 일이 일어납니까? But ano po kaya mangyayari kapag nalaman na nila the gospel inside them, yan ang pinakamahalagang treasure. 복음을 위해서 헌신하지 못해서 안달이 납니다. Lalong hindi nila mahintay ang kanilang sarili but to act dahil gustong-gusto nila i-share ang gospel na ito. 복음을 전하지 못해서 안타까워합니다. At maawa din po sila sa iba dahil hindi niya ma-share yung gospel. 자, 그러면 왜 내 안에 있는 복음이 세상에서 가장 귀한 보화임을 발견 못할까요? Then, para sa tingin niyo po, bakit hindi nila ma-discover the gospel inside them? Yan yung pinakamahalagang treasure. 당연히 하나님의 은혜가 아님에서 그렇죠. Siyempre, ito'y dahil wala po silang biyaya mula sa Diyos. 또 중요한 이유 중에 하나가 내 안에 복음이 정리가 안 돼서 그렇습니다. At isa sa mahalagang dahilan nito ay hindi naayos ang gospel sa loob nila. 자, 여러분, 예를 들어서 구슬이 보배인데 이렇게 흐트러져 있다고 생각해 보세요. So, halimbawa po, meron po tayong mga maliliit na beads at ito ay na-scattered. 그러면은 가치 있게 안 보입니다. Then, kahit ang napakahalagang beads nito, still, hindi siya mukhang worth it. 근데 구슬 하나하나를 이렇게 꿰어서 목걸이를 만들어서 걸어뒀다고 해보세요. Pero halimbawa, itali po natin yung lahat ng mga beads sa isang string at naging isang necklace siya. 아, 구슬이 보아구나 발견이 되잖아요. Then they will found out na ang mga beads na ito ay isang treasure. 그렇듯이 내 안에 있는 복음이 정리가 안 돼서 보아가 보아로 안 보이는 거예요. Kaya katulad po niyan, dahil hindi na-arrange sa kanila ang gospel, kaya hindi mukhang treasure ang gospel. 정리가 되면 쉽게 보아를 발견할 수 있습니다. Once na naayos po ito na mabuti sa kanila, then they can clearly see na ito ay isang treasure. 복음이 보아임을 발견하게 도와주는 것이 이 무엇이 복음인가 이 자료입니다. At ito po ang material asking kung ano ba ang gospel. Ito po yung magtutulong sa mga tao para maiayos nila kung ano yung gospel para sa kanila. 여러분이 겸손하게 잘 들으시면 내 안에 있는 복음이 보아였구나 쉽게 발견할 수 있습니다. Kaya if you humbly listen carefully kung ano po yung gospel, then ma-arrange din ito sa atin. 그래서 하나님이 저에게 주신 사명은 이 전도의 내용과 이 복음의 내용을 두고
비행기 타고 전 세계 다니면서 다니는 것입니다. Kaya ang mission na binigay ng Diyos sa akin na idali sa isang kamay, dali ko po ang content of the evangelism. On the other hand, ito po ang content of the gospel. Pagpunta po ako sa ibang bansa para mag-share dito. 그래서 마가복음 16장 15절 말씀 순종하며 살도록 하는 것이 저의 사명입니다. Kaya ito po ang aking mission. Natulungan ko po ang ibang tao para mag-obedient sila sa salita ng Diyos sa Mark chapter 16 verse 15. 자, 이 10분 보험 소식은요, 교회 밖의 불신자를 하나님 만나게 하는 자료입니다. So yung 10 minutes gospel news, ito po ang material na ginagamit ko para mag-share ng gospel mga tao sa labas ng simbahan na unbelievers. 무엇이 복음인가? 이것은 교회 안의 신자, 복음이 보아임을 발견케 해주는 자료다. So ito naman po yung material, what is the gospel? Ito yung ginagamit ko para sa mga believers inside the church para ma-discover nila the gospel. Ito ang pinamahalagang treasure. 여러분, 꼭 이 두 훈련을 받으시고 사명 받기를 바랍니다. I truly hope na ma-receive niyo po ang training na ito at hanapin niyo po ang iyong mission ng Diyos. 여러분, 정말 모든 그리스도인들이 예수님을 사랑하기 때문에 마가복음 16장 15절 말씀을 순종하기 원합니다. Dahil lahat ng mga Christians, mahal nila po ang Diyos, kaya gusto din nila mag-obey sa salita ng Diyos dito sa Mark chapter 16. 그러니까 전파하라. 이 전도의 방법이 몰라서 이게 아니를 나오는 거예요. Kahit sinabi ng Diyos proclaim, since hindi nila alam kung paano, kaya sila nag-wonder pa rin. 또 복음이 정리가 안 돼서 조화로 발견 못하고 있는 거예요. And also, dahil hindi na ayos ang gospel sa kanila, they cannot see gospel as a treasure. 자, 이 시간에는 전파하라. 이 전도에 대한 말씀을 같이 나누겠습니다. So, at this time, share po tayo together what's the content of the gospel that we must proclaim. 이거랑 똑같은 자료입니다. So, same material lang din po siya. 이것은 1대1로 전도하는 자료입니다. Yan po yung material na ginagamit ko, personally, one by one. 이것은 숫자가 많을 때 걸어놓고 붙여놓고 하는 Yan naman 자료입니다. po yung tarpaulin na dinidikit ko when there's a lot of people. 저는 이렇게 뼈대만 해주는 사역입니다. So, yung ministry na ginagawa ko po ay i-share ko lang yung frame dito. 내용은 딱 10분입니다. 10분. Ang content po nito is just for 10 minutes. 10분 안에 복음전에서 주님을 영접시킵니다. Within 10 minutes, I share the gospel at ipag-accept ko sila si Jesus Cristo. 훈련 때는요, 매뉴얼대로 가질 것입니다. So, during the training, we just follow according to the manuals. 그러나 여러분이 실제로 전도할 때는 상대방의 영적 상태에 따라서 또 그때 하나님 주신 감동에 따라서 자유롭게 운용해서 전도할 수 있습니다. Pero nung nasa field na po kayo in a real situation, depende sa spiritual state ng tao and depende sa pakilos ng banal na espiritu, you can freely change. 잘 뜯어졌어?